tao na nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Martin Romualdez kesa kay Zaldico. Tanong, saan galing yung perang yan? Dapat yan ay patuloy na imbestigahan. Mga kababayan, wag ho kayong pumayag. Suddenly, baka bigla isang araw sasabihin ng Blue Ribbon, ite-terminate na nila ang pagdinig. Mga kababayan, mga Pilipino, mag-ingay po kayo. We deserve to know the truth. Hindi pa dapat i-terminate ang Blue Ribbon Committee investigation. Hindi pa. Naglalabasan ang higit na malalaking mga pangalan. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Diba patuloy nga po ang pag-iimbestiga ni Senator Kong Dante Marcoleta dito sa naging anomalya kay Martin Romualdez Zaldico. Lahat po ng sangkot sa nakawandyaan sa flood control project o ghost projects. Bakit naman itong sila Ping Lacson mga ka-update? Pilit ho nilang itinutumba, pilit ho nilang ibinabasura. Diba? Pilit po nilang binabasura itong si Gutesa, si Orly Gutesa mga ka-update. Diba? Kung ano-ano po ang ginagawa nila, gusto ho nilang imbestigahan, i-background check, lahat ho gagawin ho nila para pagtakpan talaga ang kanilang among si Tambaluslos. Diba? Kumanta na ho itong Marin na alaga sa ni Zaldico noon. Kakaresign niya nga lang daw ho, di ba kakasabi lang, August ngayong taon, kakaresign niya lang, last month lang ho yan. Di ba? Pero bakit ganun mga ka-update? Kahit na anong pilit nating buksan o alamin lahat kung sino-sino pa ang mga sangkot dito, pilit ho nilang tinatabunan. Tulad na lamang ho na sinabi ni Atty. Vic. Di ba? May balak ho silang i-terminate itong Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga dyan sa flood control. Di ba? Kung makikinig po tayo dito nga sa HOR mga update sa House of the Representatives, gusto na talaga nilang tigilan itong pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Di ba? Lahat ho ng mga dilawan, itong mga tuta ni Tamba ni Marcos Jr. mga ka-update, balak ho nilang tigilan itong flood control. Ito nga si Risa Hontiveros. Example na lang ho natin. Yung budget daw po ng DPWH o ng mga flood control na yan, ilipat na lang daw po sa Department of Health. Para daw po sa mga beds ng hospital. Ano po kayang may utak itong si Risa Hontiveros na biglang papasok sa kanya yan? Diba? Lahat ho talaga sila mga ka-update. Gusto nilang pabagsakin etong pag-iimbestiga ni Kong Dante Marcoleta. Dahil alam po nila, lahat ho yung mga yan, 70% to 80% ng mga dilawan, ng mga tuta ni Marcos Jr., mga ka-update, mabubulgar ho yan. Kaya pilit po nilang tinitake down. Pilit nilang gustong pabagsakin si Senator Marcoleta, pati yung mga nag-iimbestiga. Para mapagtakpan sila Tambaluslos. Pero mga ka-update, diba? Pero mga ka-update, kilala na po, alam na ho ng taong bayan kung sino-sino yung mga sangkot dito. Si Zaldico, na-freeze na nga yung asset. Diba? Na-freeze na yung mga iba-iba niyang ari-arian mga ka-update. Pero itong si Tambaluslos, meron na po ba nangyari? Wala pa rin po. Wala pa rin nangyari dito kay Martin Romualdez. Nadidiin po dito si Zaldico. Alam naman po natin yan na dapat managot din yan. Pero kailangan din managot niyang si Speaker Romualdez. Hindi po porket bumaba na sa pwesto yan mga ka-update, tapos na ho ang usapan. Hindi ho ganon. Kailangan imbestigahan kung gaano kalaking pera yung mga nabubulsa ho nila. Kailangan pong malaman ng taong bayan. Diba? Pantay-pantay ho tayo nagbabayad ng tax. Bumibili lang ho tayo, nagbabayad na rin ho tayo ng tax dyan. Yung mga nagtatrabaho, automatic kaltas ho sa sahod nila yan. Kaya lahat ho ng Pilipino, lahat ho tayo may karapatang magreklamo. Malaman kung gaano kalaking pera yung nabubulsa ng mga magnanakaw. Kaya mga kapatid, wala na ho patumpik-tumpik pa, wala nang paligoy-ligoy. Pakinggan ho natin itong naging opinion ni Atty. Vic patungkol sa flood control projects. Si Tambaluslos, si Zaldico, lahat ho nasangkot ng mga corrupt politician sa ating bansa. Wasak ang institusyon. Wasak ang House of Representatives,
wasak ang Senado. Patungo na po ito, binanggit din sa naging pahayag kahapon, again, based on the affidavit of former Yusek Robert Bernardo. Kaya po ating kinakalampag noon ibalik nyo yung Robert Bernardo, wag nyo itago. Dahil ito isasakripisyo nila ito At si Robert Bernardo naman, dapat ipahayag mo na lahat ng iyong nalalaman. Humingi ka na ng dispensa sa mamamayang Pilipino, sabi mo, naging marupok ka, bumawi ka. Ilahad mo lahat ng iyong nalalaman. Wag ko kayong pumayag na one of these days bigla nilang sasabihin na dapat ay i-terminate na ang Blue Ribbon investigation. Wag ho. Balik tayo doon sa ginawa nilang template. Hindi po siya konektado sa ginagawang investigation pero magandang template po yun. Yung kaso nung Alice Guo, yung kaso ng Pogo, yung kaso nung human trafficking di umano, yung kaso ng money laundering, yung Pogo, lahat. Hindi ho ba tumagal ng kung ilang buwan yung kaso, yung pagdinig sa kaso ni Alice Guo? Pribadong tao po yung mga transaksyon niya roon Siya ay mayor pero yung transaksyon nila pribado business. And yet nagdrag po ng kung ilang buwan. Ito po pera nating mga Pilipino. Hindi dapat pahintulutan na i-terminate anytime soon itong nagaganap na Blue Ribbon investigation. Hindi po dapat. Dapat po ito, yung humihingi tayo ng transparency and accountability, yun din o. Ayan mga ka-update, tulad na lamang nga na itong ipinapahayag ni Atty. Vic, yung kay Alice Guo, marami ho tayo naririnig dyan sa mga nagko-comment noong inaresta itong si Alice Guo, mga update, dyan sa nasasakupan niya sa Bamban. Marami pong mga ating kababayan dyan na maganda raw ho ang naging serbisyo niya. Hindi ho niya kinukurakot ang pera ng taong bayan. Diba? Yung pinagkaiba lang po nito kasi mga ka-update, itong Pogo, parang sugalan ho siya, parang ganun po parang ganun pero hindi po pera ng Pilipino pera ho ng mga ibang bansa. Hindi naman po natin sinasabing tama ang ginagawa niya, pero mga ka-update, hindi niya po ginamit yung pera ng Pilipino para nakawin. Diba? Yan po yung pinagkaiba nitong si Tambaluslos ni Saldico. Hindi ho sila nagpapasugal, pero ano mga update, nananakaw naman po, nabubulsa ho nila yung pera. Yung pera mo. Taxpayer ka, ka-update. Pera mo rin yan. Diba? Ang layunin ng Blue Ribbon bilang komite. Ito po humihingi ng pananagutan. At ito po ay dapat magpatuloy. Binanggit po rito, marami pa ho siyang binanggit May binanggit na isang kawani rin ng gobyerno. Whether he is receiving a salary or not from the government, it doesn't matter. Yung pangalang Maynard Ngu, matatandaan ninyo na ito special envoy to China. Sinabi rito mismo, categorically, sinabi ni Robert Bernardo, kaibigan niya, close friend nga raw po sila close friend sila ni Maynard Ngu. Kilala niya ng personal, humingi ng proyekto, nag-deliver ng 160 million pesos si Bernardo kay Maynard Ngu para daw kay Chis Escudero. Dapat ipatawag din itong Maynard Ngu sa susunod pang mga pagdinig. Meron din po sa page 5 nung sometime 2024. Highlight po dito sa affidavit highlight ko po ito baka wala ho kayong kopya, screenshot nyo po ito. Sometime 2024, a certain Yusek Olivar, tinawagan siyang personal. At eto na, yung matagal nang inilahad ni Congressman Sid Ungab. Tong Blue Ribbon, kung totoo sila, dapat imbitahan si Congressman Sid Ungab bilang resource person para ipaliwanag yung mga kalokohan dito sa 2022, 23, 24, 25 national budget. Alam mo ito ni Congressman Sid Ungab. Tila iniiwasan nila Sid Ungab is an authority in budget making. Bakit?
Siya po ay naging chairman ng Committee on Appropriations. Siya po ay naging chairman ng Committee on Ways and Means. Ito po ay marunong pagdating sa budget process. Dapat ito'y ipatawag nila. Okay, fine. Nandiyan ho yung kinatawan ng nabotas. Kulang ho eh. Ito pong si Sid Ungab, eksperto po ito pagdating sa budgeting. At siya po ang patuloy na naglalahad ng mga kalokohan dito sa unprogrammed appropriation. If there is one authority pagdating sa kung paano minanggel, winalanghiya, binalasubas ang ating budget, patawag po ninyo si Congressman Sid Ungab. And he will willingly oblige and indulge at papahayag niya sa inyo, paliliwanag niya sa inyo, paanong kalokohan ang nangyari dito sa mga budget under the Marcos Jr. administration. Ito po ay seryosong aligasyon. Hindi na po pala aligasyon to, pagpapahayag na ito eh. Sabi ni former USEC, DPWH USEC, si Angeli De Leos or De Leon, agree, if they invite Kong Toby, more so that they should invite Congressman Sid Ungab. Magingay po kayo, nakikinig po ang Blue Ribbon, they should request the presence of Congressman Sid Ungab. Kung totoong investigation ang gusto nila, para malaman din nila paano nagkaroon ng insertion, sino-sino, yung mga liable sa insertion, magkano, yung linustay dyan po, sa flood control, paano linustay yung unprogrammed appropriation, paano pinagpalit-palit yung program to unprogram, unprogram to program. Total, naglalabasan na po yan eh. Kung talagang meron tayong seryosong war on corruption, patawag po nyo si Congressman Sid Ungab as resource person. Wala na pong interparliamentary courtesy. Ang dapat po may respeto at kortesiya kayo sa aming mga Pilipino. Ulitin ko yung nag-comment ha. Trillion peso worth of taxpayers' money ang nakataya dito, ang pinag-uusapan dito. Meron pa kayong interparliamentary courtesy. Si Congressman Sid Ungab, imbitahin po nyo at pupunta yan. Tanungin ninyo, magpaliwanag siya, gawin yung resource person kung totoong investigation ang gusto ninyo. Malinaw dito, nung sometime in 2024, malala na po eh. Kino-contain nila hanggang dapat doon lang sa mga district engineer, hanggang sa USEC lamang, iniiwas nga po yung kalihim ng DPWH eh. Iniiwas nga din po yung kalihim ng DBM eh. Pero ngayon nagkakalabasan na eto, tumagos na po eh. They break, yung kumbaga yung glass ceiling, basag na po eh. Tinagos na si Saldico, hindi talaga pwedeng i-contain eh. Tatagos talaga eh. Hindi na ma-contain, pinipilit pa rin nila, buti na lang may isang matapang na dating Marine officer na pangalan ay Orly Gotesa ang lumabas at tahasan ng sinabi, siya ay naghahatid ng limpak-limpak bilyong pisong halaga galing sa nakaw na pera kay Martin Romualdez. So tagos na po kay Martin. Nung lumabas po yung Robert Bernardo, hagip na po pati ang tanggapan ng executive secretary. Kaya dapat ipatawag po itong a certain USEC Olayvar. Dahil kung susundan po ninyo, USEC Try-Give Olayvar of the Department of Education. Try-Give Olayvar. Pinangalanan ni dating USEC Robert Bernardo, humingi ng isang pagpupulong upang pag-usapan ang unprogrammed appropriation para daw sa tanggapan ng executive secretary. At doon, sabi ni Robert Bernardo sa kanyang affidavit, nag-request siya kay Robert Bernardo na magsumite ng mga listahan ng proyekto. Ayan na, listahan ng proyekto. At nakapagbigay naman sila ng listahan ng proyekto na nagkakahalaga ng 2.85 billion pesos. Office of Executive Secretary pong kinakatawan nito nung USEC Olayvar. 2.85 billion pesos.
Pagkatapos daw po niyan, ang sinabi ng Olaybar, ang commitment dito ay 15, meaning 15%. Ang 15% po sa 2.85 billion ay 427,500,000. Ganun po kalaki yun. 427 million ang halaga po ng 15% doon sa 2.85. Bakit po tayo nagkaroon ng computation na 427 million? Kasi nga ho, base sa kanyang paragraph 24, humingi ng listahan, nagsumiti sila ng listahan ng proyekto worth 285. Basahin po ninyo yung paragraph 26 ni Robert Bernardo. Ang sabi niya, pagkatapos nila makapagbigay ng listahan ng proyekto na nagkakahalaga ng 2.85 billion, dali-dali naglabas ang DPWH, naglabas ng SARO, ang DBM, yung Special Allotment Release Order, DBM. Nagpadala ng SARO sa DPWH. Ano naman ngayon kanyo? Naglabas po ng SARO sa halagang eksakto 2.85 billion pesos. 2.85 billion pesos. Parehong-pareho. Parehong-pareho. Kung magkano yung proyekto na sinumite nila Robert Bernardo, nag-release po ng SARO, yung Special Allotment Release Order, ang DBM papunta sa DPWH. Ang halaga, sakto, 2.85 billion pesos. Hindi naman pwedeng ganun ka-powerful yung Yusek Olaybar, natatawagan ang kapwa niya Yusek, representing the Office of the Executive Secretary, demanding or requesting for a list of projects, and when he was given a list of projects to the tune of 2.85 billion pesos, subsequently, naglabas ng Special Allotment Release Order ang DBM papunta sa DPWH na nagkakahalaga ng eksakto 2.85 billion pesos. Sino yung nasa likod ng Yusek Olaybar? Yung Yusek Try-Give Olaybar. Kailangan magpatuloy ang pagdinig. Wag ho kayong papayag, wag ho nating pahintulutan na one day suddenly they will call for determination of the Blue Ribbon investigation. Dahil in the guise of meron na yung Independent Commission on Infrastructure, wala po yun. Wala pong ngipin yun, wala pong power yun. Recommendatory lang yun. And immediately, kahapon, nagrekomenda na yata ang Department of Justice na sampahan ng kaso yung mga nabanggit, Bong Revilla, Nancy Binay, Chis Escudero, yung mga naging senador at kasalukuyang senador, naging Senate President, nakasuhan na ng malversation. Paano naman itong mga paglalahad na nasa loob din ng affidavit ni Robert Bernardo? Itong Yusek Try-Give Olaybar na kinakaladkad yung Office of the Executive Secretary, he should likewise be presented at matanong diyan sa Senado. Diba? Very, po ito mabigat po itong affidavit ng Robert Bernardo. Napakarami ho ang sangkot. Kanya sana yung mga may nalalaman din, katulad nung Marine Sergeant Orly Gutesa, yung mga nasa active service, yung mga retired na alam naman nila na pinagbubuhat kayo ng basura, pera pala ng Pilipino yun, basura lang sa mga magnanakaw, ang kapalit po nun, baha at tunay na basura sa atin . Di ba? So mag-isip po kayo. Sa mga nagbubuhis ng buhay para sa bansa, mag-isip po kayo. You don't deserve to risk and offer your life for this kind of people. Yung mga nabubuhay sa mga nakaw na buwis. Mag-isip po kayo. Nakita naman po natin mga kapatid, ang nagbubuhis ng buhay. Di ba? Yan po ang ating mga dapat binabayaran sa ating mga tax. Pero tingnan nyo naman po, ang mga nabubuhay sa buwis, sino po?
yung mga politikong nagnanakaw. Sila po inabubuhay sa buwis. Yung mga nakakabulsa ho. Marami hong naglilingkod sa gobyerno, nagseserbisyo. Di ba? Pero yung mga iba dyan, mga ka-update, sila tambanslo, sila saldiko, nabubuhay ho sa nakaw. Napapakain ho nila sa kanilang mga pamilya, yung mga ninanakaw ho nila. Di ba? Napakaganda ho ng kanilang buhay. Samantalang yung mga Pilipino, yung mga nagbibigay ng tax, nagbabayad ng tax, wala ho. Nakanganga ho tayo. Yan po yung pinagkaiba sa nagbubuwis ng buhay at nabubuhay sa buwis. Do service to your country. You've been doing service to your country. Do an even greater service. Lumabas po kayo. Mag-testify po kayo sa inyong nalalaman. Yung mga nandyan naman, alam ko hindi nyo na rin masikmura. Tingnan lang ninyo yung pamilya ninyo. Every time na mag-duty kayo. Tingnan ninyo mabuti. Kung may mga batang anak pa kayo, tingnan nyo yung misis ninyo. Tingnan nyo yung mister ninyo. Tingnan nyo ano yung estado ng buhay ninyo. Paring hindi kayo naghihirap, mabuti yun. Maaring katamtaman lang o sakto lang na pinagkakasya yung inyong naiuwing pera. Tingnan muna ninyo. You have to do a self-examination and re-examination. You do not deserve to be detailed, to be guarding these crooks. Hindi nyo deserve yan. Na ang assignment ninyo magbantay na magnanakaw? Bakit ka pa may tsapa? Ba't ka pa may ranggo? Ba't ka pa may baril? Ba't ka pa nanumpa? Sa iyong panunungkulan bilang pulis, bilang sundalo, bilang Coast Guard o bilang member of the uniformed personnel, bakit pa? Magbabantay ka lang pala na magnanakaw. Tagabuhat ka lang pala ng maleta kung tawagin ninyo ay basura na pera. Alam naman ninyo na nakaw yan eh. Wala namang negosyo yung mga yan. Saan namang gagaling yan? At napakabigat. 3 times ang delivery ng pera sa bahay ni Martin Romualdez, 3 times a week ang delivery ng pera. Napakabigat po nun. Ang regular na delivery, 15 or 18 na maleta. Yan po yung average. And yet, don't allow yourselves to be used by these people. Tingnan ninyo ang inyong pamilya tuwing mag-duty kayo. Hindi marangal ang inyong detalye na magbantay na magnanakaw. Talk to your superior officers. Magpa-detail na lang kayo. Mas mainam pang magpa-detail kayo sa battlefront. Mas may dangal doon. Maniwala ho kayo. Makipagbakbakan sa kalaban ng gobyerno. Mas mainam po iyon. Or i-develop yung countryside. Kung pwede sana yung mga engineering brigade ng Armed Forces of the Philippines yun na lang ang magpatupad ng mga proyekto para walang nakaw Mas marangal po iyon kaysa magbantay kayo ng mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Kausapin po niyo yung mga superior ninyo. Ang dami ng ninakaw na mga yan, kaya mag-hire yan ng private security. Hindi, you do not deserve. No member of the Armed Forces of the Philippines, no member of the PNP na marangal ang dapat magpa-detail at magbantay sa mga nagnanakaw sa bansa. Pag-isipan po niyo yan. Just look at your family every time lalabas kayo ng bahay. Sinong binabantayan ninyo? Pinagkakasya nga lang ho ninyo yung sahod ninyo para mabigay yung konting luwag sa pamilya And yet nakikita ninyo kung paano mamuhay itong mga magnanakaw? Pabantayan nyo pa. Magpa-recall po kayo ng assignment. Mag-duty na lang po kayo sa iba. Kung ang direksyon nyo at paninindigan nyo ay kagaya nung Orly Gutesa. Napakarami po napakaraming paglalahad. At kaya po maraming salamat din sa isang katulad ni Senador Dante Marcoleta for providing him the venue na magsalita at ipahayag yung kanyang nalalaman. Si Senador Dante Marcoleta, pakaingatan din po natin yan. Siya na lang po yung naiilang kakampi ng mga Pilipino. Meron pong isang senador kahapon, pilit niyang sinusubukan ang kredibilidad ni Orly Gutesa o pilit niyang winawasak at
hinuyurakan ang kredibilidad ni Orly Gutesa. Pero dahil sa kanya, maraming salamat dahil sinunog niya ang buong Kongreso. Natandaan niyo yung naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo na normal daw sa Senado, sa Kongreso, na nagbebentahan ng proyekto. Sinabi niya yun sinunog niya ang buong Kongreso. Pagka nakikita daw sa TV, nag-iikutan ng upuan at nagkikwentuhan, nagbebentahan o nagne-negotiate o nagbibilihan ng mga proyekto.